ang kanya pong ipepresent is about EFE o yung tinatawag na Economic Financial Empowerment. Ano po? So, gusto ko pong ipakilala ang taong ito. Siya lang naman po ay high school graduate, ano? At tandaan po natin, nakatungtong naman po siya ng college, pero sa labas lang. Ano? Joke lang. At siya po ay former fruit vendor, ano? Sa Street of Cagayo, sa Antipolo. Yan. Okay? At siya po ay pinagmamalaki rin po natin na siya ay former jeepney conductor. O, di ba? Kumbaga, halos lahat pinapasok na. Siya rin ay former dishwasher sa SM City, Santa Mesa, Manila, no? At siya rin po ay former janitor sa Robinsons Mall. Ganon kasipag ang tao na to. At siya rin po ay former five-star hotel chef, ano, in Dubai. And now, ano po, full-time na po siya sa Live Good, ano, as an entrepreneur. Grabe tong tao na to. Isa to talaga sa napaka-powerful speaker na napakinggan ko. Sa dami kong napakinggang speaker, isa to sa hinahangaan ko, no? At malagod ko pong ipinapakilala sa inyo, ano, ang binansagang the entrepreneur, no, ng Team Ignite. It is none other than Coach Judy Tanduyan. Give him a virtual clap, mga kaligud. Power! Yun. So, God bless, Pastor. To God be the glory po sa inyo. And maraming salamat sa sobrang napakainit na pag-welcome, no? Grabe, pagka si Pastor Jay talaga ang mag-intro, humanda ka na. Humanda ka na pag si Pastor Jay ang nag-intro sa iyo, lalo-lalo na pag magkakakilala na kayo, no? Ayan po, so totoo po lahat ng sinasabi po ni Pastor Jay. Dati po, sa dami ko pong pinagdaanan, isa lang po ang na-realize ko. Tama? Napakasipag ko po pala before, no? Grabe, imagine niyo yon, from fruit vendor, naging janitor, nagiging conductor, nagiging hanggang sa naging five-star hotel chef. Ang tanong, paano ka nakarating doon? Tama? So ako po talaga ipinanganak na siguro talagang kusinero, no? Kasi nanay at tatay ko talagang mga kusinero at kusinera, talagang masasarap magluto, okay? So kaya po nating magsaing ng isang sakong bigas sa isang open na malaking kawali, di ba? So yun po yun, tama? Now kung napapansin nyo, sobrang napakasipag ni Coach Jury, kaya po yung sipag natin doon dati, inilagay po natin sa negosyo. Tama? Kasi sabi nga nila, kung ang sipag mo daw hindi mo nilagay sa tamang paglagyan, tama po, ang sipag mo masasayang at um, mawawalang saysay. Tama po? Kaya yung sipag natin ay talagang ginawa natin para at least makatulong po. Kaya nandito po tayo ngayon sa Economic Financial Empowerment. Okay? So allow me to share my screen po. Okay? Ayan. Ayan. So lumabas na. Yo! Lumabas din. Yes, Okay? loud So and clear. una po, meron lang po akong reminder, no, para sa lahat. Hanggat maaari po, magsulat po kayo, okay? Kumuha po kayo ng ballpen at papel. And then hindi naman po natin talaga maiwasan, no, na halos lahat sa atin po may mga problema, may mga pinagdaanan ngayong araw na ito sa isang araw. Kaya ano po, ang hihingin ko lang po sa inyo lahat is proper cooperation, okay? And focus, okay? At huwag po kayong magpadala sa mga distractions kung ano yung mga nangyayari sa iyo ngayong araw na hindi maganda. Huwag po kayong magpadala, alisin niyo po yun sa isip niyo. Ang ifo-focus niyo po ngayon is yung economic financial empowerment. Ano ang maitutulong nito sa akin, sa family ko at sa mga taong maniniwala sa akin. Okay? Yun po yung pinakapaksa natin for tonight. And ayan po. And then kung ikaw ay medyo nasa lugar, nasa area na medyo hindi ka nais-nais or baga parang hindi mo kayang kontrolin yung paligid mo, tama? Kumbaga may mga distractions, okay? Ano po 'yan? Way po 'yan ni Satan na talagang madidistract ka, okay? Kasi para hindi ka makapag-isip ng maayos. Kaya please lang ano tayo? Magiging ano tayo ngayon? Tawag nito, yung bang tanggalin niyo po yung sarili niyo sa sa distraction, no? Okay? Para at least makapag-concentrate kayo, then hangga't maaari pumasok kayo sa kwarto nyo or kung
bukas yung bahay nyo ngayon, isara nyo po muna para hindi nyo makikita po yung mga bata sa labas na nagtatakbuhan or mga tumatakbo, tama po, para makapag-focus tayo. And then, eto na, mag-uumpisa na po tayo. Okay? So, welcome everyone. Welcome sa 370 participants po na nandito ngayon. And I'm so blessed and honored, no, na medyo maaga tayo nakauwi ngayon. And then, sinabi ko po kay Pastor na I will be the speaker for tonight para at least mas ma-enhance po natin yung ating economic financial empowerment. Okay? So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Coach Jury J. Nonias Tanduyan. Okay? So, you can call me for short Coach Jury and the Intrafluencer. Okay? So, Coach, bakit the Intrafluencer? Kasi we are focused into entrepreneurship. Okay? We are doing business. Therefore, we are influencing people in a good influence. Okay? Kaya yun, we are Intrafluencer. Okay? So yun na, nasabi na ni Coach, ni Pastor Jay kanina, yung background ko. Okay? And of course, I am also a former 5-star hotel chef. So ngayon, focus tayo dito sa ating program. Okay? So, ayan. Welcome to Economic Financial Empowerment. Okay? So, Coach, ano ba yung Economic Financial Empowerment na yan? Parang ang ganda naman po sa tenga pakinggan. Tama? Makakatulong, paano po ba siya makakatulong? Okay? So, eto na po. We will talk about economics or economy. Okay? So, merong tanong dito, napakasimple. How is our economy? Sino po ang pwede makapagsabi at sino po ang may alam about economics or about economy ng bansa? Okay? So, sa lahat po ng mga pinagtanungan po natin, hindi po natin didi-disgrade, no? Kasi may mga tao naman pong may alam, okay? But most of them, okay, wala tayong alam. Or most of us, wala tayong alam. Tama? Bakit? Kasi ang alam lang po natin, ayan, magtrabaho para kumita ng pera. Tama po? So, sa everyday life natin, sobrang napaka-busy na natin. Halos lahat ng oras, lahat ng araw, iginugol na natin sa trabaho. Kahit sobra ng traffic, sobrang yung bang wala ka ng oras sa family mo. Bakit? Dahil lang para kumita ng pera. Tama? Ayan pa, wala tayong pakialam sa paligid. Okay? Bakit kaya wala tayong pakialam sa paligid? Kasi unang-una, ano ba ang maitutulong ng mga tao sa kapaligiran mo na ikaw i-busy para buhayin ang family mo? Tama po? So, wala ka ng oras doon. Okay? Lalo na pag ikaw ay isang klaseng tao na may mataas na posisyon sa company. Tama po? So, ang trabaho natin, umuwi, matulog, magtrabaho, umuwi, matulog, magtrabaho. Tama po? Mag-day off, matulog, tapos. Di ba? Ayan. Wala tayong pakialam sa government. Bakit? Kasi ang sabi ng iba, nako, alam niyo na ang anong klaseng government meron sa Pilipinas. Tama? Kaya yung iba, instead na makialam sa government, makialam sa kung ano yung plano ng government, wala na silang pakialam doon. Kasi ang pakialam nila, again, paano buhayin ang family nila. Tama? Wala tayong pakialam sa Pilipinas. Okay? Kaya ang daming nag-OFW. Kasi sa Pilipinas, walang opportunity. Kasi sa Pilipinas, mahirap ang buhay. Pero laging puno ang Jollibee, McDo, Mang Inasal. Bakit? Di ba? Kasi ang tao, pag nagkapera, punting pera, ang binubusog or ang binibigyan ng satisfaction, yung tiyan. Tama? Hindi yung sitwasyon, hindi yung kalagayan. Di ba? And then of course, ang isip, puro pera. Kaya lalong naghihirap ang Pilipinas kasi unang-una, most of the Filipinos, okay, dahil sa kakaisip ng pera, lahat nagiging greedy. Di ba? So, yun po yung problema eh. Isipin mo to ha, paano nagiging greedy ang isang Pilipino? Parang ganito. Okay, meron akong negosyo. I-invite kita dito. Pare, at least, pwede kang kumita ng pera. Alam mo, ang sabihin sa inyo, nako pare, wala akong pera. Wala akong pera, pare. Okay lang ba? Pautangin mo ako. Pag kumita na ako, babayaran kita. Paano kung di ka kumita? Tama? That's a sign of greediness. That's a sign of being a poor mindset kind of people. Ilang tao na po ang na-encounter niyo na gano'n. Di ba? So, yun po yun. Kaya pagdating sa economy, bagsak ang Pilipinas kasi
ang mga Pilipino walang pakialam kasi ang pakialam nila paano buhayin yung family nila at hindi magugutom. Okay? O ito pa malupit. May tanong ulit. Ayan. Bakit? Ganon tayo. Kasi mayroon tayong nakaugalian or culture. Tama? Ano ba ang culture ng Filipino? Mula sa kalululuhan, kapu-apuhan hanggang ngayon, eto pa rin. Di ba? Anak, mag-aral ka ng mabuti. Kumuha ka ng mataas na marka para pag ikaw nakapagtapos, makakuha ka ng magandang trabaho, magbabago ang buhay mo. Hallelujah! Ang tanong, ilang taon na natin tong dinadala or ilang taon na natin to ginagamit to educate our children? Tama? Ang tanong, pagkatapos nilang mag-aral, nagbago ba ang buhay? Yes, siguro meron. Di ba? Pero, ang problema, nagiging close-minded sila right after nila makapaghanap ng magandang trabaho. Di ba? So ngayon, okay lang, nung single, okay pa. Happy-go-lucky. Pero nung nag-asawa, dahil hindi napaghandaan yung pagiging family man or family woman niya. Let's say for example, babae, nung nag-asawa, nagkaroon ng problema sa pagbuntis. Hindi pwedeng magtrabaho, hindi pwede natanggal sa trabaho or pinaalis sa trabaho. Yung naipon niyang pera, unti-unting naubos hanggang sa naghirap. Ilang taong ganon ang nakilala niyo sa Pilipinas. Tama po? So, sa totoo lang, itong economic financial empowerment this is just a guide. Okay? Hindi namin sinasabi economic financial empowerment, pwede kang yumaman. This is just a guide para kayo maman, para mabago ang mindset mo. Tama po? Kaya ngayon, nandito na tayo sa negosyo, okay lang yan. Paaralin mo ang anak mo. Okay? Katulad sa akin. Mag-aral kang mabuti, anak. May isa lang akong anak. Para pagkatapos mo, mamili ka ano ang gusto mo. Magnegosyo ka or magtrabaho. Di ba? O ngayon, mas nakita ng anak ko na merong freedom itong ginagawa natin. Kaya ngayon, anak ko, sinasabi, Papa, pag medyo gumaganda na yung buhay natin, mamasyal naman tayo sa Japan, mamasyal naman tayo sa Korea. Tama po? Isipin mo yun. Di ba? Yun na yung naging isip ng anak ko. Tama? Kasi unti-unti po nating na-twist. Okay? Kasi hindi na po natin tinuturo ang mag-aral ng mabuti para makapaghanap ng magandang trabaho, magbabago ang buhay mo. Yes, noon yon 70s, 80s. Kasi pag nag-teacher ka, okay, sobrang liit lang ng mga gumagraduate sa kolehiyo that time. Kasi unang-una, kaunti pa lang din yung tao. Di ba? Ngayon, sobra na hong daming tao sa Pilipinas, lalong-lalo na ho sa Manila, nagsisiksika na ho yung mga tao. So yun po yung isa sa tatanggalin nating mindset dito sa economic financial empowerment, yung culture na nakaugalian para hindi na po lalong maghirap ang Pilipinas. Tama? Lalong-lalo na sa mga OFW na ang inisip, pag naubos yung pera pag uwi, mag-OFW ulit, galing na ng Saudi Arabia, lilipat ng Kuwait. Galing ng Kuwait, lilipat ng Jordan. Galing ng Jordan, lilipat na naman ng Dubai. Tama po? Hindi niya namalayan sa kakalipat-lipat niya, nakakailang taon na po siya sa ibang bansa. Bakit? Kasi ang turo, pag-aralin ang mga anak para makapaghanap ng magandang trabaho pagkatapos. Eto pa. Dahil sa tagal niya nang nag-abroad, ang malupit, yung anak na pinag-aral niya, instead na third year college na, nabuntis, nanganak ulit, walang trabaho, pati yung asawa walang trabaho, ngayon ang nagpapaaral si OFW na lola nung anak ng anak niya. Tama po? O, ano ang nangyari? Hanggang tumagal sa abroad, hanggang ngayon hindi pa nakauwi. Kung ikaw OFW, hanggang kailan mo tatangkilikin ang culture na to? Tama po? So sana po makapagbigay tayo ng magandang influensya, okay? Sa mga tao na walang gaanong alam or walang alam sa tinatawag na economics. Okay? So yun po yun. Okay, pangalawa, dadako tayo doon sa tinatawag na financial naman. Okay? Etong pagdating sa financial, ito na yung
kita versus gastos. Okay? Pero may tanong ulit, how is your financial? Tama? Are you financially stable? Are you financially free? Or what? Okay? Pero ang malupit, according sa research, most of the Filipinos, para lang makaangon or makasurvive sa daily na pangangailangan po nila, ang malupit, puro utang. Sino po dito ang walang utang? Taas mo kamay. Actually po, sa mga nandito, huwag po kayong masaktan kung tinatamaan po kayo. Okay? Bakit? This is a presentation of education. Okay? Ayan. Now, puro utang. Bakit? Oh, tingnan nyo to ha. Ang alam ng Pinoy, di ba? Sumweldo at gumastos. Dahil ang naitanim sa utak, yung parang microchip na naitanim sa utak at hindi napalitan for the longest time, mag-aral ka ng mabuti para makapagtrabaho at gagastos. Yun tayo. Tama po? Okay. Kumain ng 3 beses sa isang araw. Ang Pinoy po, hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Wala pong Pinoy na kumakain ng 3 beses lang sa isang araw. May snacks dyan. Maraming merienda yan. Meron pang midnight snacks. Tama po? Ang Pinoy, pag may cellphone, bagong uso, kahit walang pera yan, pupunta sa Robinson, pupunta sa mall. Tama? Ayan, para lang makita niya, then ano ang gagawin right after? Eh, hindi natin alam. Di ba? Oh, bili ng sapatos, bili ng damit, uminom, manigarilyo, magsugal, nandyan yung talpak, tong eats, at saka loto. Alam nyo po, loto is illegal. Loto is gambling. Pero bakit nagiging legal? Kasi una, tinuruan ng gobyerno ang tao para magsugal. Tama? Maniwala kayo? Bakit? Bakit nila nilegalize ang loto? That is gambling. Tama? Ibig sabihin, simple lang. Kumikita sila ng malaki dyan, illegal yan. Bakit ang casino? Tama? Laro ng mayayaman, laro ng mga may pera, pero maraming buhay ang nasira dahil sa casino. Ang loto, mambabasura ha, mambabasura. Nanlilimos, magugulat ka. Alam niyo yung nanlilimos sa Pasay, kaya maniwala po kayo. Hindi na po ako naniniwala sa manglilimos. Bakit? Unti-unti niyang kinalkal yung kinalkal yung lagay niya doon sa may plastic niya, tapos nakaganyan yung kamay. Alam niyo po ano ang tinitignan? Resibo ng loto. Tama po? Ganun. So ngayon, alam niyo ba na ang loto, mas may chance pa kayong tatamaan ng kidlat kaysa mananalo sa loto? Tama po? Yun po. So dapat ma-realize po natin. Okay, ang Pinoy, napakagaling pagdating sa galaan. Di bali mangutang yan. Basta makagala. Tama? Ayan lastly, magtrabaho, matulog, mag-retire. Pagkatapos patay. Ubos ang pangarap. Wala ang pangarap. Tama po? O eto, mayroon ditong tinatawag na research din. Tama? Etong research na to, malupit to. Ayan budget versus gastos. Panoorin nyo po si Chinkitan. Okay? Ayan mas mataas ang gastos kaysa kita. Pag walang budget at gusto bilhin, gawa ng paraan. Imaginein mo yun. Okay? So ang Pinoy mabalis makagawa ng paraan. Saan tatakbo? Utang. Pag nakautang na, hindi marunong magbayad. Tatakbo na yan. Nakarelate? Sino ang tinakbuhan dito ng mga nangungutang sa inyo? Gusto ko makita dito sa chat box. Sige nga, paki-type nga kung naranasan nyo na rin ba yan. Iniiyakan ka pa niya nung una. Tama? Nung napagbigyan mo na, okay na, tawa-tawa lang. Then pagkatapos na pagka-oras na ng singilan, wala na. Hindi na yan. Eto. Birthday, binyag, kasal, fiesta, anniversary, Pasko, New Year. Tama? Walang panghanda, walang pera. Pero pagka ito ang mga okasyon, handang magsangla yan ng lupa, handa magsangla yan ng kung anong property, handa magbenta yan ng kalabaw, ng baka. Tama? Bakit? Kasi para ipaghanda sa fiesta. Kasi pupunta sila si kumare, nakakahiya naman, wala tayong handa. Tama? Bakit? Kasi culture. Marami tayong culture, paniniwala na hindi nakakatulong sa atin.
marami tayong culture, paniniwala na tayo mismo binabaon. Tama po. Kaya dapat baguhin na po natin. Okay, so walang tawag nito, walang mauutangan, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Saan pupunta yan? Sa Bombay. Tama po? Oh. Bukod sa Bombay, saan yan? 5-6. 5-6 din yung Bombay. Di ba? Oh. Diyan umiikot ang buhay natin. Pero pagdating minsan sa bayaran, kaya minsan maraming tao nakakalipat ng maraming tirahan dahil marami siyang utang dito sa dito sa lugar na to, marami siyang nabudol, lilipat yan ng iba na namang lugar. Kaya mabubudol na naman yan nandoon, nakabudol na naman doon, lilipat na naman yan ng ibang lugar. Tama po, hanggang sa katagalan na kulong. Bakit? Ang dami niyang kaso eh. Di ba? Yung po yun. Okay? Eto na. Bibili ng cellphone. Walang kakayahang bumili kasi New Year, Pasko. Kailangan niya ng bagong gamit. At least pagka 2024, masagana yung buhay kasi bago ang gamit mo, kalokohan ka. Paano naging masagana ang buhay mo? Ipinangutang mo. Saan? Yan, home credit. iPhone 13, iPhone 15, pinangutang. Tama po? Isang taon mong babayaran bago mo na bayaran yung iPhone 15 mo, hindi na mag-charge. Isipin mo 'yun, 'di ba? Yung Samsung na binili mo ngayon, after 6 months, hindi na nagcha-charge pero binabayaran mo isang taon. Bago matapos mong bayaran ang cellphone mo, let's say 20,000 yan, sira-sira na, basag na, pag ibenta mo yan kahit 1,000, hindi nga mabenta. Nakarelate. Tama po? So, kaya minsan ang Pilipino pagdating sa financial ay bagsak ho tayo, 'di ba? 'Yun po yung lagi nating pinapaintindi, 'di ba? So ganun po. Ako po, sa totoo lang, I have a challenge financially, but talagang tinatry natin na talagang i-squeeze, no? According doon sa situation na meron tayo. Kasi dapat yun yung mag-motivate sa iyo kung ano yung situation mo ngayon. 'Di ba? So yun po yun. Okay? Now, naintindihan na natin yung about financial. Coach, anong gagawin para ma-empower yung tao? Okay, so may tanong na naman. Why empowerment? Bakit kailangan natin i-empower? Bakit kailangan natin i-educate yung tao? Okay? Kasi nandito kami. Nandito kami para magturo. Nandito kami para i-guide tayo. Nandito kami para mag-act right. Kasi ang isang bagay, pag inumpisahan mo ng maayos, pag inumpisahan mo ng tama, tuloy-tuloy yan hanggang dulo magiging tama at walang katapusang tama. Kaya therefore, hindi titigil ang income or kita mo rito. Tama? Para tayo matuto. Yun yung rason bakit tayo nandito ngayon. Di ba? Para lahat may lakas ng loob i-present yung business. Kasi kadalasan sa iba, bakit hindi kumikita? Dahil hindi alam paano i-present yung negosyo. Dahil hindi alam paano humanap ng paraan para makapag-negosyo or para magawa yung negosyo. Okay? So yun po yung mga dahilan, rason, bakit kailangan natin i-empower kayo? Paano kayo ma-empower kung wala kayong alam? Paano kayo matuto kung wala kayong alam? Or kung hindi kayo nag-aaral, hindi kayo umaattend ng Zoom, hindi kayo umaattend ng mga business meeting. Tama? Pina-attend kayo ng coach mo, mas marami pa yung rason mo kaysa umattend ng walang sasabihin. Tama po? So yun po yung isa sa dahilan bakit natin to ginagawa. Okay? Then now, bakit kailangan mo ulit yun? Lahat no, bakit? Yan lang naman talaga yung tanong eh. Bakit? Bakit? Unang-una para kumita. Kasi ang tao, pag na-empower mo at kumita yan, ito ang mangyayari sa kanya. Tingnan nyo po ha, masaya yan. Meron ba kayong nakikitang taong kumikita tapos malungkot, umiiyak? Di ba wala? Tama po? So ang tao pagka kumikita, masaya. Pero tingnan nyo itong taong selfish. Nag-iisa. Bakit? Dati niya mga kasamahan sa trabaho. Ito, mayabang, hindi naniniwala. O, ayan. Kasi sobrang bilib sa sarili.
Hindi naniniwala sa mga taong nakakita ng magandang opportunity kasi mataas ang pinag-aralan. Ito, mga tauhan niya, puro high school graduate lang. Tama po? Di ba? Yun ang kwento ng mga kumikita versus sa hindi kumikita. Ngayon, pag kumikita ka, anong meron sa'yo? Meron kang tinatawag letter B. Capital letter B. Ano yan? Believer. Bago ka kumita, pagkatiwalaan mo muna. Pagkakatiwalaan mo yung system, pagkakatiwalaan mo yung program. Unang-una, pagkakatiwalaan mo yung kumpanya. Bago yung kumpanya, pagkatiwalaan mo sarili mo. Bago ang sarili mo, maniwala ka sa Diyos. Tama po? Kaya a believer ang lahat ng mga kumikita. Okay? Hindi naniniwala sa rejection ang mga kumikita. Yung rejection, yun yung kinakain nila. Yung rejection, yun yung patabaan nila. Payat yan. Alam mo, kahit payat ako, sige, mang-reject ka dahil sa iyo tataba ako. Bakit? Pag kumikita yan, mabibili niya na lahat ng gusto niya sa buhay. Tama po? O ito, may letter O. Ano yung letter O na yan? Okay? Obedient. Bago kumita yan, sumusunod yan. Lahat ng training, inattendan. Lahat ng training, pupuntahan. Lahat ng event ng grupo, nandyan. Tama? Dahil obedient ka. Sabi nga nila, if you want to be a good leader, you must be a good follower. The same din sa pagkita. Kasi kung hindi mo paniniwalaan yung coach mo, hindi mo paniniwalaan yung taong nag-invite sa'yo dito, wala akong mangyayari sa'yo. Magugulat ka na lang yung nag-invite sa'yo after 6 months, 1 year, nakabili ng sasakyan, yumaman, may magandang bahay, samantalang ikaw na natili sa kung anong mundong meron ka nung bago kanya inimbita. Eh kung sinamahan mo siya at naniniwala ka din, pati buhay mo nagbago. Tama po? Ah. Ito malupit. Nagsiserve. Ang mga taong walang kinikita, nagsiserve yan. Okay? Para kumita. Or ang mga taong kumikita, nagsiserve yan nung una kahit wala pa silang kita. Bakit? Para mas makatulong, ma-enhance nila yung sarili nila, para mas makilala nila yung maraming tao, maka-encounter sila ng maraming pag-uugali, para pag sila nagiging successful, smooth na lang dalhin yung negosyo o yung mga tao na nasa buong organization niya. Kaya nagsiserve yan. Okay? Either nagpipresent yan, nag-host yan. Tama? Eh, ang taong grady, eh, ayaw ko mag-host. Gusto ko lang mag-present sa sarili ko. Ayaw ko mag-present diyan sa, ano na yan, kasi hindi ako kikita diyan. Ang tawag sa iyo, grady. Tama po? Oh. Eto, energetic. Sabihin ko sa inyo, meron kang bagong napasali, walang alam yan. Pero kung energetic masyado yan, alam mo yung napa-fire up yan, anything na sabihin mo magiging motivation sa kanya, anything na sasabihin mo sinusunod niya, maniwala ka, ngayon wala pang kita yan. Pag yan kumita ng $25, alam mo yung parang buhat-buhat niya yung mundo sa saya, imaginein mo. Or tawag nito, tignan mo yung tao na yan in the next 2-3 years. Anong buhay niya? Di ba? Ganun po. Kaya kami, wala, energetic lang kami. Bakit? Nakikita namin yung future namin. Hindi namin nakikita dito yung situation namin ngayon. Hindi namin nakikita dito yung hirap namin ngayon. Hindi namin nakikita dito yung rejection namin ngayon. Bakit? That's part of the process. Di ba? Yun po yun. Kaya kami, kahit nare-reject ng maraming beses, naglalakad ng ilang beses, naiinita ng ilang beses, nagugutom ng ilang beses, nauuhaw ng ilang beses, kasi mas pilitin makapagpamasahe kaysa bibili ng tubig or pagkain. Bakit? That's part of the process. Di ba? Oh, eto malupit. Supportive. Ang taong walang kinikita at naniniwala sa upline niyan, supportive yan. Kahit hindi pa na kumikita yan, kahit saan si upline, kahit saan si coach, susupport yan. Yun ang nangyari ngayon sa Team Ignite. Grabe, event ng Antipolo, event ng ganito, nandun yung mga leaders, hala, nagsasalpakan dun. Tama? Yun po yung kultura na meron tayo dito. Kaya ngayon sa Team Infinity Asia, yun po yung gagawin natin. Okay? So, ibig sabihin lang, coach, believer, obedient, nagsiserve, energetic, supportive, may boses pala pag ang tao kumikita na. Yun po. Kaya yun po yung dapat nating maintindihan, yung proseso ngayong nag-uumpisa tayo. Okay? Be a believer of your dreams. Okay?
Be an obedient for your dreams. Serve for your dreams. Be energetic for your dreams. Be supportive for your dreams. Bakit? Kasi yung mga tao na nandyan, hindi kanyan ipapahamak. Susuportahan kanyan. Hindi kanyan ipapahamak. Ili-lift up kanyan. Hindi kanyan ipapahamak. Ipapower up kanyan. Ganun po dapat tayo pag nag-umpisa dito. Okay? Okay, sige na Coach Jury. Okay na. Ano na kami? Empowered na kami, no? Okay, paano? Ano ang gagawin namin? How to start? Bago po ako, wala po akong alam. Pero handa ko pong aralin. Sige po, maniniwala po ako sa coach ko. Okay, simple lang. Meron tayong backup. Na ang backup na to, ito yung dapat mong paghahandaan. Ano yon? Company products and system. Bakit? Ba't may company product and system? Ibig sabihin dito, magbebenta-benta ako. Ibig sabihin dito, magre-recruit ako. Well, that's part of the process. Pero congratulations. Kung ikaw, iimbitahin ko ng negosyo. Ikaw pa, ipapasok ko sa negosyo. Pero ang sasabihin ko, sumali ka, after 1 week, 2 weeks, mag-antay ka at kikita ka, matulog ka, magpakabuda ka, kikita ka, anong tawag mo sa akin? Kung wala akong backup na ipapakita, which is the company, products, and system. O sige nga, i-type nyo nga kung ano ako sa tingin nyo. Kung ganun lang ang negosyong ipapakita ko sa inyo. Yung wala akong backup na kumpanya, products at saka system. Sino ako? Ayan, congratulations. Kayo po ang nagsabi. So dito, hindi po yan mangyayari. Bakit? Napakalinaw. Paano? May backup, may company, may products, may system tayo. Therefore, mga legit ho tayong negosyante. Okay? O, eto na. Coach, o sige. Ano yung produkto natin? Ayan. Mayroon tayong company, Live Good. Ang tanong, what is Live Good all about? Napakaganda. Club membership and subscription business. Pag sinabing club membership, that is a big privilege. Na kung ano yung meron sa company, makukuha mo, and then privilege ka kasi you are more than a VIP. Okay? And then of course, pag sinabing subscription, meron tayong tinatawag na obligation every month na para mag-activate yung pagiging club membership mo, mag-subscribe ka in a form of cash na napakaliit lang naman. And then pwede kang magkaroon ng malaking kita. Okay? O, tignan nyo po ito. Dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag Philippine Telecommunications, Smart Globe, Sun, dito PLDT, Converge. Sa tingin nyo, itong mga company na to, meron bang pinayaman na mga users, na mga naglo-load, na mga nagpapasa-load? Meron ba kayong narinig na pinayaman yan? Wala po. Tama? Pero meron ka bang narinig na nagre-reklamo kay Smart dahil hindi siya nag-enjoy after niya mag-load? Kay Globe? Lahat? Wala po. Bakit? Kasi nakaugalian na ho yan ng tao. Hindi na ho ito, ito po ay hindi na ito luxurious sa ngayon. Necessity na po ito. Tama po? O baga, kailangan. Okay, tingnan nyo po to. Groceries. Meron tayo sa Pilipinas, SNR. Meron tayong Landers, nasa Alabang. And of course, meron tayong Costco sa US. Ito ay mga club membership na pag hindi ho kayo card holder, okay? Hindi ho kayo pwedeng mag-banding-banding diyan, papasok na diyan na wala kang kumbaga yung papasok ka lang na parang sino ka. Hindi po. Dapat meron ka pong pangalan sa loob. Ang tawag doon, club membership. Okay? I hope malinaw po sa inyo, no? And yan, pag sinabi naman pong international, meron tayong Zoom at saka Netflix. Okay? Ngayon, pag sinabi namang Zoom at saka Netflix, coach, ano yan walang office sa Pilipinas si Lidgood. Sa tingin nyo, ang Netflix at saka Zoom, may office sa Pilipinas? Wala. Virtual yan, nasa hangin. May application ka na a-applyan. The same with Livegood. Tama? And good news, si Livegood po, this 2024, inaasikaso na po yung warehouse natin dito sa Pilipinas para yung mga nagsasabi na hindi tayo legal dito sa Pilipinas, meron na po tayong ipapakita. But internationally, we are legal. Meron po tayong mga documents. Next time po, ipapakita ko po dito. Okay? Ayan, tingnan nyo po si Netflix. 8.16 billion US dollars
in just first quarter of 2023. Si Zoom, tignan nyo po kung ilang billion ang meron sila. 2023, 4.39 billion. Ano pa lang yan? Yung nung first quarter, no, nung second quarter pa lang yan. Itong end ng 2024, hindi pa 2023, hindi pa natin alam. Kasi 2023 pa lang tayo ngayon. Ang tanong, ito bang mga subscription company na to, merong pinayaman? Wala. Si Netflix, alam nyo, ano ang nagiging negative effect ni Netflix sa economy? Pinahirapan niya ang tao. Kasi una, nung wala pang Netflix, ang ano nila, ang bill nila sa kuryente, mga 1.5 lang. Nung nag-retire si tatay, nagpa-connect ng Netflix, bumili ng Gasini kalaking TV, yung 1.5 po nagiging 3.5 per month. Oh, anong epekto nun? Positive, negative? Negative. If we talk about finances, doon sa may-ari ng Netflix. Pero ang tanong, nag-ano ba sila? Nagreklamo sila kay Netflix? Wala po. Nagreklamo sila kay Meralco? Wala po. Bakit? Kasi kagustuhan nila yun. Okay? Yun po yung tama. Di ba? So, ganun po. So, ibig sabihin, ayan. O, eto na, para maintindihan nyo yung subscription dito sa Pilipinas. Kasi ito lang talaga ang dahilan bakit kami nagiging baliw kay Libgood. Para po sa kaalaman ng iba. Bago tayo mag 10 months, 5 months ago, grabe po, napaka-negative namin kay Libgood. Kasi hindi namin naintindihan. Pero nang naintindihan ko po si Libgood, pumasok ako ng SM para basahin, at least kumuha ng data kay Smart and Globe. Kaya lumalabas si Smart and Globe and nandyan. Meron po tayong statistics na ginawa. FB10. Okay? Siguro sa mga mayayaman o nasa ibang bansa, hindi po makarelate nito. Pero kung nasa Pilipinas ka, purely Filipino ka, and then tumanda ka na sa Pilipinas, alam na alam mo yung FB10. Okay? And then ang target market nila mga student, kasi yun lang yung kayang bumili ng 10 piso. Ang student po, hindi po kaya bumili yan ng 50 giga 50, giga 100, unlimited 300, wala po. Tama? Kaya ang subscription, Smart and Globe, pinag-aralan nila paano nila makapture yung mga estudyante sa Pilipinas na kahit walang trabaho, kayang mag-load kasi lahat may smartphone. Tama po? Eh, nagkatalo lang doon sa mindset, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos makapaghanap ka ng magandang trabaho. Tama? So useless ang iPhone, useless ang smartphone. Eh ngayon, babaguhin natin. Sa economic financial empowerment, kung meron kang anak, mag-aral ka mabuti para pagkatapos maghanap ka kung ano ang gusto mo. Either magnegosyo ka kay Libgood or magtrabaho ka. Ngayon, titignan mo, ito yung statistics. So meron ka ngayong maikumpara, trabaho versus economic financial empowerment. Tama? So yun po yun. Okay? Now, tignan nyo. Piso lang ang profit or kinikita ni Smart and Globe every day sa FB10. Okay? Pero tignan mo, mula Apari hanggang Hulo, mayroong 20 million daily subscribers ng mga estudyante. Ano to? Sa totoo lang, hindi nga po ito nagkalahati. Kung statistics ang pag-uusapan, kaya lang, para sa benefits ng lahat, para mas maintindihan nyo yung subscription, ginawa lang natin 20 million. Bakit? Diyan pa lang sa 20 million na yan, sabog na utak nyo. Tingnan mo to. 20 million daily profit yan. Tama? Kasi kung may piso sila per day, okay? Tingnan mo anong malupit. Multiply mo by 30. Tingnan mo sa 20 million na example natin, kumikita sila ng 600 million monthly profit. Si Smart and Globe. Ang tanong, paano si Giga 50, Giga 100? Yung 300 load for 1 month, ilan ang naglo-load ng ganon? Lalong-lalo na yung mga negosyante. Di ba? Meron pang postpaid dyan. Si Coach Jerry, hindi niya nga alam ang FB10 kasi naka-postpaid siya. Siyempre, mayaman. Tama po? Eh, ang tanong, para ka pala kumita ng FB10 or piso araw-araw, magtayo ka ng sarili mong telecommunication company. O, magkano ang puhunan? Billions of pesos. Tama po? So yun po yung dahilan. Bakit ang Pilipino naghirap? Dahil wala po tayong bilyon mamuhunan para kumita ng piso-piso at magkaroon ng FB10 at sarili nating TV or cable network. Diba? Kaya lahat ng mga Pilipino, nagtatrabaho. Bakit? Mga negosyante lang ho yung mga risk taker. Pag hindi ka risk taker sa Libgood, hindi ka negosyante. Yun po yung katotohanan. Okay? Ayan, so
I hope malinaw po sa inyo yung subscription. Ngayon, ipapakilala ko po sa inyo ang ating CEO. Okay? Sir Ben Glensky. Okay? 20 years in experience sa supplement industry. Ang good news niyan, retired na siya sa networking, sa MLM. Ang malupit kasi bumalik siya ulit sa MLM, dala ang Live Good, subscription business na, at the same time, mayroon tayong produkto. Bakit? Ayan, oh. Yung management po natin, ang mag-asawang Ryan Goodkin and Lisa Goodkin. Si Sir Ryan ho, Director of Product and Development. Si Ma'am Lisa naman is Director of Product Education. Therefore, silang dalawa, collaboration, okay? Si Ryan Goodkin ang nagfo-formulate ng mga products kasi doctor siya. Si Lisa Goodkin naman, ini-educate niya what is the products all about. Then, nagkakasama sila ngayon dito sa Live Good. Then, who is Nader Kasan? Nader Kasan, siya lang naman ang Director of Network Marketing na siya din po yung utak ni Live Good. Eh since magkakilala sila ni Ben Glensky, nag-partner sila ngayon. Ben Glensky is the CEO and siya ngayon yung Director of Network Marketing. Tama? Kaya nakalagay dyan sa ibaba, true leadership creates true success. Bakit? Ang Live Good po for 10 months in the world market or 11 months, mag-11 months na tayo. Tama? Kasi magdi-December na eh. Meron tayong 880,000 subscribers na sa buong mundo. Very close to 1 million na. Okay? And then nakapag-create po siya ng nasa 230 millionaires na po in just 10 months. Breaking the record. Magtanong ho kayo ngayon kay Google. Number 1, si Live Good, Network Marketing 2024, 2023. Number 1 si Live Good. Okay? Kaya sa mga nagdududa kay Live Good, pagdudahan nyo na muna ang duda nyo ngayon. Kasi kami tuloy-tuloy na. Okay? Ayun po yan. Eto na, sabi ni Nader Kasan. The days of selling overpriced products so a few people at the top of the compensation plan can get rich are over. Bakit? Dito po, napakamura po ng products na natin. Okay? Ngayon, patutunayan ko po sa inyo at kung sino ho ba talaga tayo. Okay? Tingnan nyo po to ha. Who we are not. We are not a forex or crypto investment. Hindi tayo yung, okay, mag-sign ka, resibo, uwi ka na, mag-antay ka ng kita. No, hindi tayo ganon. Trabaho ho ito. Madugo ho ito kung gusto mo talaga ng malaking income. We do not sell overpriced MLM products. Yun yung sinabi ni Nader Kasan kanina. Bakit? Dito, meron tayong 75% difference compared to the other brand. Not a 75% discount. Okay? Difference po. Kaya sobrang napakamura po ng mga products natin. Okay? We do not ask people to front-load products. Dito, hindi mo na kailangan mag-stockish. Dito, hindi mo na kailangan mag-sariling office. Bakit? Naka-dropshipping ho tayo. Okay? We do not require auto-ship to earn. Dito din po, walang maintenance. Kaya wala kang puproblemahin dito. Mag-subscribe ka lang monthly. May chance ka ng kumita. Okay? Then we do not sell people or home to sell products. Wala po yung magbabahay-bahay ka, magtitimpla ng kape, ipapasinghot mo sa mga nandyan, iikot ka pa para lang maamoy nila yung kape. Tapos bibili, tingi-tingi sa shade para may pamasahe ka pa uwi. Wala na akong ganun. Okay? We do not keep products inventory. Hindi na ho tayo dito nag-i-stock ng isang buong bahay na produkto. Wala nang ganun. We do not bag friends and family. Ito ang nagustuhan ko dito. Kasi hindi mo kailangang mangulit. Hindi mo kailangang magmamakaawa sa mga friends mo, sa family mo. Kung ayaw nila, wag. Kung ayaw nila, wag. Apply the 3SW. Someone will join, someone won't join, so what? So next. Ganun po dapat. Okay? So, yan na. Now, our mission. Ano ba ang mission talaga ni Live Good? Bakit si Live Good nagiging subscription company tapos may produkto? Napakasimple. Okay? To help people to be healthy and stay healthy without having a fortune to spend a fortune to do it. Okay? Ibig sabihin po, simple lang, dito kikita ka, dito magiging healthy ka. Kasi pangit naman po yung kikita ka tapos lalangu-langu ka. Kikita ka tapos marami kang diabetes. Kikita ka tapos high blood ka. Kikita ka may sakit ka sa puso. Tama po? Wag na po. At least dito, pwede ka magiging healthy. Bakit? Kasi meron tayo napakaganda mga produkto. At ang mura. Tama po? Yun ang meron tayo.
Kaya it's time to make a change. Ngayon, kung doon sa dating company mo, tumanda ka na sa left and right. Pag wala kang left, wala kang kita. Left and right, left and right. Pag wala kang right, wala kang kita. Kasi nag-flash out. O di magbago ka. Nagiging healthy ka, nakikita ka. Di ba? Yun po yung maganda. O, our products, made in the US, approved by the GMP, lab tested for purity and potency. Ang maganda dito kasi unang-una, hindi natin makukuha yung pagiging GMP kung ang mga product natin hindi approved sa tinatawag na third party um, institutions. Okay, yung mga approving bodies sa US. Okay? Kasi ang product natin lahat dumadaan sa lahat ng lab test kaya nagkaroon tayo ng good manufacturing practice. Okay? Kaya ayan yung mga product natin, supernatural for purity and potency. Tested po yan. Okay? Then yung mga products natin, ito meron tayong ilang products. Meron tayong Super Red. Itong Super Red para sa mga may high blood, diabetes, cholesterol, sakit sa puso, may mga barabaradong ugat, medyo mga mahihina ang utak. Tama? Good for memory enhancer or cognitive functions. Okay? So maganda po to sa mga bonax, doon sa mga matalinaw. Alam niyo po yung sa layo ng papel ng kaklase niya, inaabot ng mata niya. Yun po yung mga matalinaw. Yung hindi nag-aaral, magaling mangopya. Tama? Kaya ang inaabot bagsak. O, maganda po yan dito. Tama po? Ayan, $18 versus $69.99 and $39.95. Tignan niyo po yung kaibahan ng presyo. Then ito na, maganda, super greens. Ito naman, meron siyang spirulina and barley. Out of 15 ingredients, mga high in chlorophyll products, mga anti-cancer. And congratulations, yung spirulina, isa lang po yan sa ingredients niya, which is food for the future. Kahit spirulina lang ang tinitake mo, kaya lahat punan yung mga pangangailangan ng katawan mo. Eh, congratulations, mayroon niyang 15 ingredients. Kaya more effective siya. Di ba? And then good news, ito po is good for detoxification sa mga taong medyo hindi nakadumi ng normal. Okay? Kasi according sa World Health Organization, ang tao dapat dudumi ng 3 beses isang araw. Eh paano kung isang beses ka lang dudumi isang araw? Eh paano kung isang beses ka lang dudumi sa 3 araw? Congratulations. Ikaw na yung next Cory Aquino. Okay, bakit? Pwede kang magka-colon cancer. Ganun po. Eh since detoxifier to, huwag kang mag-alala. After mo gumamit ng produkto natin, kung hindi ka nakadudumi ng normal 3 beses sa isang araw, kasi sanay ka sa 3 araw isang beses, yung bang pag umutot ka, naka-aircon ang bahay nyo, lahat yanig. Tama? Ganun po. So, pwede kang dudumi ng 3 beses sa araw or more than that. Kaya pag nangyari sa iyo yun, kasi constipated ka, huwag mong tawagan si Upline Jerry. Hey, Coach Jerry! Or Coach J, Pastor, grabe. Parang laso natin yung product ininom ko, dumi ako ng dumi. Eh dati kasi isang beses na ako dudumi sa 3 araw. O, tama? So, ibig sabihin, nag-react yung katawan mo. Kung kulo-kulo yan tiyan mo. Kaya po, itong Super Red, pag ginamit nyo, huwag po kayong magtaka kung yun po yung mangyayari sa inyo dahil kine-cleanse po ang body niya. Okay po. Ayan, so $18, $69.99, and $99.99 doon sa ibang company. Yun po yung sinabi natin kanina, 75% difference or more. Okay? So meron tayong coffee, $17.95, $40.50, and $35.50 compared to the other brands, and meron po siyang 7 mushrooms. Una, meron siyang cordyceps and reishi. Okay? Yung cordyceps po is ano yan? Aphrodisiac in short. Okay? So maganda to sa mga kalalakihan na in the morning hindi na nagpa-plug ceremony. Kaya pag nagkakape ka, kung adik ka sa kape dati, nagagalit yung asawa mo kasi magastos ka. Ngayon pag nag-live good ka, magiging masaya ang asawa mo dahil nagkakape ka ng live good. Sa mga may asawa ha. Okay. Then of course, meron tayong CBD oil. Ano ba yung CBD oil? Marijuana ho yan. Ay, naku coach, nakaka-addict yan. Eh, bakit nagbebenta si live good yan? Hindi maganda yan. Tama? Eh, congratulations po. Ang live good, ang CBD oil, tawas si Coach Lani, tawa. Yung live good, actually, yung CBD oil, yes, marijuana is nakakabangan. Pag sinisinghot mo po yan, usok.
Okay? Pero pag ginawa mo po yung oil, in-extract mo po yan, pinakuluan nyo po yan, anti-cancer na po yan. Okay? Kasi napakaganda po ng, napakataas po niya sa tinatawag anti-cancer properties. So nakakatulong po siya na hindi ka gagaling ha. Magiging normal lang yung katawan mo. So pwedeng pwedeng yung sobrang cancer cell mo sa katawan magi-eliminate yan. Ngayon pag ang katawan natin kasi meron tayong tinatawag na good and bad cells. Ito yung cancer cells, tama? Pag nag-normalize po yan, magiging normal ka. Pero nandun pa rin yung cancer. Nag-aantay lang yan ma-trigger. Okay? Burger ka ng lagi ng burger. Chicken Joy ka ng Chicken Joy. McDo ka ng McDo. Kenny Rogers ka ng Kenny Rogers. Ayari ka talaga dyan. So, soft drinks ka ng soft drinks. Tama? So, yun po. So, ito po yung mga product natin na pwede pong makatulong. At the same time, marami pa po tayong mga produkto. Okay? Kung gusto niyo sombrero, damit, meron tayo. Alam niyo bakit tayo mayroong ganung produkto? Kasi we are the next Amazon of MLM sa buong mundo. Kaya si Livegood ngayon, kinatatakutan ng ibang kumpanya. Kaya gusto nilang sirain, gusto nilang pabagsakin. Scam yan, pyramid yan. Nako, walang product yan sa Pilipinas. Kasi ang isip ng tao, puro greediness. Tama po? Yun po yun. Okay? So, maganda po ba yung mga produkto natin? Sobrang ganda. Tama? Ito na. How to become affiliates? Simple lang. Kunin mo yung sponsors link mo, okay? And then, buksan mo, may 5 minutes video dyan, okay? Then right after that, panoorin mo, then kung nagustuhan mo, mag-free sign up ka. After mo mag-free sign up, ito na ang gagawin mo. Magbabayad ka ng $40 subscription registration for one time. Plus the $9.95 per month na subscription. Kung sa peso yan, 560 pesos. Okay? Kung ikaw may credit card or credit wallet. Kaya nandyan yan. Okay po. So ang total niyan is $50. How much yan in peso? O ito ulit. Kung meron kang credit card, debit card, 2,800 pesos lang po yan. Okay? Yan po yung ating registration. Okay? Or enrollment. Coach, paano kung wala akong card? Idadaan sa crypto and Binance. 3,200 tayo. Okay? So, yun na. Nag-lapse na yung 1 month mo. Nagbayad ka na ng 3,200. Okay, ngayon, wala ka pang income kasi masipag ka. Wala kang pinasok ng isang buwan. O, congratulations, magbayad ka ng 590 pesos kasi idadaan natin yung payment mo sa Crypto and Binance. Hindi kayo actually sa amin magbayad. Sa Crypto and Binance, diretso kay Livegood. Then, kung may maya ka, ayaw mong mag-Crypto Binance kasi hindi ka naniniwala sa amin, 590 kasi nga, 560 lang talaga kung may credit card at saka may credit wallet ka. Sa tingin mo, pinagkapirahan ka namin ng 30 pesos, okay? Di magmaya ka, 600 po yan. O at least, wala kaming sagutin sa iyo. Di ba? Kasi yung paniniwala mo, yun yung pinaniwalaan mo, may maya ka, ito ka magbayad. Tama po? So yun po yung registration natin. And I know, napakalinaw. Tama? Okay. Ito na. Coach, nagbayad na ako ng 3,200. Ano ngayon ang matatanggap kong produkto? Wala po kayong matatanggap na produkto. Bakit? Di ba subscription tayo? Ang ibibigay sa'yo, itong Power Landing page mo. Website po ang ibibigay sa'yo. Kasi yan po ang binabayaran natin as subscriber. Actually, yung website. Okay? So, yan. Meron kang 5 minutes video. Meron dyan. Pwede ka naman mag-fill up. Okay? Then sa mga tao naman, after niya nag-join, gusto niya magbenta ng produkto, hindi mo kailangan dito na maglako ng maraming produkto. Hindi mo kailangan dito maglako ng sobrang kakadaming produkto. Makuba ka na sa kabibigat ng mga produkto mo. Bakit? Nakalink na lang ho yan. Ipasa mo lang yung link mo at pag binuksan niya, gusto niyang bumili, ayan, kikita ka. Ang tanong, nagbenta ka? Hindi. Ano ginawa mo? Nag-share lang ng link. Okay? Now ngayon, gusto niyang malaman yung super red at saka super green. Huwag ka nang magyayaw-yaw katulad ko. I-send mo yung page mo. Okay? Super reds at saka super greens. Pag nabasa niya yan, uy, ang ganda pala ng produkto na to, Coach Jury, bibili ako. Send mo yung link mo. Okay? Then sa mga tao naman na hindi pa rin satisfied, no? Kasi nung una, sumali sila sa ibang company, 10,000, 20,000, 100,000, tapos sinabi nila na scam sila, okay lang. Bigay lang ng bigay.
Ngayon kay Livegood, naging researcher sa Trito, ay magre-research mo na ako, baka scam yan. Hello, Trito mo, scamin kita. O, mayroon tayong website para dyan. So, ibig sabihin, kompleto po tayo. Okay? May landing page ka para sa mga mag-register sa'yo. Meron kang product, meron kang product website, meron kang Shop Livegood, yung benta-benta, nandyan na. Meron kang Livegood site na nandun lahat. Itong niyayaw-yaw ko, nandyan sa loob. Basahin mo lang. Tama? Ang tanong ko, magkano yung website na yan? Isa laki ng binayad ko, 3 to hello. Million po ang halaga niyan. Bakit? Kada website po, pag nagpagawa ka sa mga malalaking company, okay? Million po ang halaga niyan. Kada website po, 2 to 300,000 pesos. Samantalang dito, binayaran mo lang 3,200. Free na yung website mo. Gaano kamura ang negosyo natin? Then, ang malupit niyan, na-scam ka sa other company, tama po? Or meron kang negosyo na ang puhunan mo milyon, dito ka lang sa Pilipinas. Pabalik-balik ka lang sa Dasmabayan. Eh dito kay Livegood, in 200 countries po yung mararating ng 3,200 mo. Kaya ang tanong ko, ano ang mararating ng 3,000 mo kung nasa wallet mo lang ngayon yan? Malamang, anidoro yan kinabukasan. Tama po? Okay. Ayan, ito na. Gusto nyo po bang kumita? Paano? O, di ba? Nakilala nyo na yung company. Di ba? Meron tayong produkto. Hindi tayo house show. Di ba? Okay, ang tanong, sino ang gustong kumita? Baka gusto niyo lang po ng product, medyo alas 9 na, pwede na natin tigilan. So, sino ang gusto kumita? Sige nga, mag-type nga kayo kasi gusto ko makita yung interaction, no? Ayan. Kasi, sabi nga nila, kung ang pag-type nga daw, hindi mo magawa, paano pa ang kumita? Tama? Ayan, so type lang kayo kasi natin yan, i-bless po natin yan sa lahat ng mga nag-type. Okay? Sa lahat ng mga mag-type. Kikita ho kayo. Paano naman yung hindi? Ikaw at 10 ng generation ng family mo maghihirap. Ang tanong, hindi ka magta-type? Biglang dumami ang nag-type. Okay. Tama na. Doon na tayo sa pagkita. Okay. Ano ang unang options para ka kumita? Meron tayong tinatawag weekly fast start bonus. Ano yung weekly fast start bonus? Okay. Ito yung pag nakapag-sign up ka at sumali sa iyo, nag-register sa iyo, may $25 ka. Every referral. Okay? Ito maganda. No auto ship, no quotas, no volume requirements. Kaya dito, hindi mo kailangan magbenta-benta, maglako ng produkto. Okay? Pero hindi namin sinasabi na bawal i-share ito para ka kumita. Para ka kumita, lalo na malaki, i-share mo ang negosyo. I-present mo sa ibang tao. Aralin mo. Tama po? Yun yung sikreto, no? Okay. Ayan. So, number 2, or fast start bonus. Okay? Bakit number 2 yan? Dapat, ayan. Ito pala yung 1A. Okay? So, fast start bonus. Paano ba yan? Ano ba ang mechanics? Simple lang. Ikaw, kumuha ka ng 2 tao. Pag nagawa mo yan, may $25 each ka, may $50 ka. What if masipag ka dyan? Mas masipag ka kay dito sa tao na to. Inungusan mo, ginawa mo 5. O di may $125 ka. Mas masipag ka dyan sa 2 na yan. Inungusan mo pa 10. O 250 ang kinita mo. Magkano yung 250? That is 14,000. Magkano yung 125? That is 7,000. Magkano yung 50? That is 2,800. Kasi bawat $25, 1,400 yan, equivalent sa peso, kasi naka-flat rate tayo ng 56 pesos. Tama? So yan po yung fast start bonus. I know, sobrang napakalinaw. Okay? Ayan. Dito tayo sa fast start bonus number 3. Okay? Mayroon tayong tinatawag indirect referral na 10%. Pero dapat magiging bronze ka muna. Paano ka magiging bronze? At least 2 katao lang ang kailangan mo rito. Napakahirap, no? 2 katao lang. Sa ibang kumpanya, nako, bumenta ka muna ng isang sakong produkto bago ka magiging bronze. Tapos kikita ka piso. O, di ba? O dito, tignan mo. Nagiging bronze ka, meron kang 5 katao. Automatic, bronze ka talaga dyan kasi 2 lang ang kailangan mo eh. Nakakuha ka ng 5. Automatic, bronze ka. Yung 5 na yan, kumuha yan ng tigli-5 din. Na itong bawat tigli-5 na ito, bumili or nag-register sa'yo ng $50.
eh may 5%, may 10% ka, magkano kita mo? Eh di may $5 each ka. Yun yung tinatawag na indirect referral kahit hindi mo na trabaho. Tama po? Eh paano? Every month, ganyan ang nangyayari sa iyo. Ilang $25 ang ibibigay sa inyo. Kaya kahit paano po kami kumikita na rin. Tama? Kahit wala po tayo minsan gagawin. Hindi pa nga lang kalakihan. Bakit? Hindi pa naman tayo libo-libo sa ilalim. Di ba? O, ito maganda. Rank promotion. Sino dito ang gusto magiging promoted? O sino dito ang gustong magiging gusto kumita ng malaki? Dapat kasi promoted ka. Tama? Eh paano magiging promoted yan, coach? Ayan. Okay? Una, unrank ka lang. Ito yung wala kang pangalan sa company. Yung happy subscribers ka lang. Okay? Pero kahit na unrank ka, kay Livegood, sobrang makakapagbigay. Pwede ka pa rin kumita. Pag bronze, silver, gold, platinum, and diamond, yun yung mga rank na aakyatin mo. Ang tanong, coach, paano paano mag-unrank yan? O ma-attend kayo ng training natin. Nandun po ipapaliwanag namin isa-isa. Ha? Okay? So, ngayon na. Ito. Pang-apat na kitaan. Matrix monthly potential income or matrix income. $16,383.50. Ha? Ganyang kalaki yan? Yes po. System po ang gumawa niyan. Eh coach, ang tanong paano? O, sige, eto na. Dapat nga, magiging promoted ka. Okay? Huwag ka lang sa unrank. Kasi pag unrank, maliit lang ang kita mo. Tingnan nyo po to ha. Okay, unrank ka. Pero at least may chance ka kumita ng $2,047 or 114,660 pesos per month. Wow, coach, grabe. Kahit happy subscribers ka lang, yes. Pwede mayari yan sa'yo. Ang tanong, coach, kailan? Gusto ko kitain yan. Mag-antay ka ng 5 to 10 years. Ay, grabe naman. Ang dami ko palang 560 na BBT1. Ay, happy subscribers ka. Tama? Nangarap ka na kumita ka ng malaki. O, 5 to 10 years. Eh, coach, hirap ako niyan. Eh, medyo may edad na ako. Eh, hindi ka nga nahirapan sa trabaho mo. Hanggang ngayon, nagtatrabaho ka pa simula 20 anyos. Tama po? So, realization. Okay? Ipaparealize natin sa kanila kung gaano kaganda yung Livegood. Okay? Ayan. Ito na maganda. Nag-bronze and silver ka, umakyat ng $4,000 or 2,000 or 229,347 48. Oh. Ang tanong, coach, o sige, ayaw ko ng unrank, mag-bronze and silver ako, gaano katagal yan? Oh, sige, sabihin natin mga 3 to 5 years. Pwede mong kitain yan kung bronze ka lang or silver. Tapos, mag-ano ka lang, magsusubscribe ka na lang. Bakit? Kasi may mga tao ka na dyan sa ilalim eh. Tama? Ay, coach, ang tagal naman, pwede ba mapabilis? O sige, mag-gold ka or platinum. Wow! $8,191. Yes po. Or 458,724 pesos per month. Ngayon sa trabaho mo, ilang taon mo na yan tatrabahuin yan? Tama po? O sige coach, okay ko yung gold. Paano ba dyan? Paano ba magiging promoted or platinum? Attend ka ng training. Promotional rank up para malaman. Ay, ganun? Yes. Balik ka ulit para mapapakinggan mo. O sige coach, kailan yan mangyayari? Mga 2 to 3 years. O, tingnan mo ha. Tumataas yung rank mo. From 5 to 10 years. Dito, 4 to 5 years. Dito, 3 to 5 years na lang. Okay? Or 2 to 5 years. Kasi promoted ka, marami ng tao dyan sa ilalim. Marami na manghahalimaw dyan. Mag-subscribe ka lang, huwag ka magpalaglag. Okay? Eh, coach, gusto ko magiging diamond. Okay, yan ang kikitain mo. Almost 1 million per month. Ang tanong, kailan? Let's say mga 2-3 years. Okay? Trabahuhin natin ngayon. Bakit? Kasi kung nag-diamond ka, marami ng mga halimaw dyan sa ilalim. Marami ka ng mga tao, leader na tuturuan na pag naging diamond, ito mani-mani na lang to sa'yo. Baka after mo nag-diamond, in the next 2, 3, 6 months, 5 months, makuha mo na to. Bakit? Yung mga tao na nasa ilalim mo, dahil sa economic financial empowerment, nabuhayan ng loob. Dahil sa economic financial empowerment, natuto. Dahil sa economic financial empowerment, nag-share ng Livegood. Kasi yun yung programa natin, to open up the mind of the people na hindi nila alam yung negosyo.
Eh, ang tanong, ikaw yun. Tama? Ilang katao kaya ang pwede mo matulungan in the next 2, 3, 5 years sa buhay mo? Di ba? O, yun yun. So, metrics. Okay. Eto, paano ba kinukuha ang metrics? Napakasimple. Tignan mo ha. Napakasimple. Metrics income. Meron kang 2.50% commission. Saan galing? Sa kada 995 or 560 per month na pinang-subscribe mo. Ibig sabihin, ang negosyo natin, subscription. Ang negosyo natin, kahit walang produkto, gumagana, tumatakbo. Bakit? Kasi subscription siya. Hindi siya product-based. Okay? Then, pag nag-join ka dito, wala kang produktong ibebenta para sa sakit ulo mo, nako, may expired na. Bakit? Kasi ang binibili mo dito, tandaan lagi natin yan, yung website. Okay? Kaya pag nag-subscribe ka monthly, congratulations. Magkano ang kita mo dyan? 25 cents in dollars or 14 pesos per tao. Imaginein mo yung Smart and Globe. Magkano kinikita sa FB10? Piso. Pero dito, ikaw kumikita ng 14. O daig mo pa si Smart and Globe. Pero magkano puhunan mo? Bilyon? Para makapag-FB10? Hindi. 3,200. O daig mo pa ngayon si Smart and Globe. Tama po? So yun po yun. Now, paano? Ito po yung pinaka-illustration dyan. Ay, for example, may dalawa ka lang direct. Yung dalawang direct mo, ginaya ka lang din. Kasi gaya-gaya naman to eh. Copy system naman to eh. Ngayon, nung ginaya ka nila, sila sa ilalim sumabog, lumaki. Ang tanong, may kita ka sa indirect? Wala na. Sila na yung kikita sa indirect. Mayroon kang kikita sa direct, doon sa $25, wala na. Tama? Okay. Ngayon, ano ang kikitain mo? Let's say for example, 1,000 katao yan. Okay? Nagso-subscribe yan ng 560 per month or 995 in dollars para kumita ka ng 25 cents or $14 or 14 pesos. Tingnan niyo po to. Okay lang ba sa'yo? $250 per month in the next 3-5 years or 14,000 pesos per month. Tama? Magbabayad ka lang ng 560 kasi natulungan ka para mag-grow yung grupo mo sa ilalim dahil itong mga tao sa ilalim mo may pangarap katulad mo. Di ba? Eh coach, kailan mangyayari yung 114,000? Eh 14,000 na yan, malapit na, dagdagan mo lang ng 114,000 na yan. Kung nagmamadali ka, dagdagan mo ng uno. Just kidding aside, no? Di ba? So pwede mo ganun ang gawin mo kung nagmamadali ka. Di ba? Pero it takes process. Okay? Wag na wag niyong dayain ang proseso. Okay? Ayan, metrics. Itong metrics matching bonus, 50% income, each direct. Sa lahat ng direct mo, meron kang 50% income. O, ikaw yan. Di ba? Una, may dalawa kang direct. Ayan, lumaki yung tigda-dalawa din sa ilalim. Wala ka nang ginagawa. Eh, kumita ng 10,000 each yan. May 50,000 may 50% ka. Eh, di kumita ka ng $5,000. Eh, magkano yon? Oh, that is 10,000 pesos. $10,000. Okay lang ba? 560,000 monthly ang kinikita mo sa Matrix Matching Commission. Iba pa yung sa Matrix Commission kanina. Iba pa yung sa indirect referral commission mo. Iba pa yung sa fast start bonus mo. Diba? O tingnan natin kung hindi ka mayanig sa kitaan dito in the next 1 year, 2 years, 3 years. Ganun kaganda si Libgo. O ito na, nag-diamond ka. 2% global sales. Ibig sabihin, global sales buong mundo. And then tingnan nyo to ha, 2% of the total sales of all the members of a membership and products get divided evenly among all qualified diamond ranks, affiliates, and paid with monthly commission. Ibig sabihin, lahat ng membership and product sales, mayroon kang 2% kung ikaw diamond. Eto na. Let's say, for example, may 20 million revenue monthly. Pag sinasabing revenue, total sales. Sa buong mundo yan. Hindi yan profit. Okay, congratulations. 22% of 20 million. That is 400,000. Eh, may 20 diamonds lang sa buong mundo. Mayroon silang 20,000 per dollars per month. That is how much? That is 1.6 million. Or 56, yeah, that is 1.6 million. Ang tanong, kailan ka magdadayamon? Ako ho, malapit na. Eh, paano pag nag-crown diamond ka pa?
Okay, pag nag-crown diamond ka, ayan oh, 0.5% global sales pa rin. The same mechanics. Kaya lang crown diamond ka. Eh, ang crown diamond sa buong mundo, the same ha. 20,000 revenue, 20 million revenue. So 20 million of 0.5, that is 100,000. Eh, dalawa lang naman ang qualified na diamond, um, crown diamond sa buong mundo ngayon. Okay? O di, yan, may $50,000 na. That is magkano? That is 5 million. That is 3 million plus. Di ba? Kung 1.6 ang per 20 million, imagine mo, almost 5 million. Kaya si Coach Fernand, every month pwede siyang bumili ng brand new BMW dahil sa income niya ngayon as Crown Diamond. Tama po? Ganun po kaganda si Bigfoot. Ang tanong, gusto mo ba magiging Crown Diamond? Eh, mag-bronze ka muna. Eh, paano mag-bronze? Eh, dapat sumali ka muna. Paano kang mag-bronze kung hindi ka nga registered? Nangarap ka magiging Crown Diamond, eh, hindi ka nga nag-register. Eh, mag-register ka muna. Ganon ninyo ang mga kakikausap nyo. Ay, sab, gusto ko yung magiging Crown Diamond. O sige, sab, sumali ka muna. Eh, kailan wala akong pera. Eh, di wag ka mangarap. Tapos, usapan. Tama po? Ganon lang. Tingnan nyo to. Sino ang mga nag-diamond sa grupo natin o sa buong Live Good? Crown Diamond po, Team Miller. Naka-umbrella po tayo kay Team Miller. Wow, Crown Diamond pala si Team Miller. Team Miller, pahingi naman ng spillover. Congratulations. Oh, you. Tama po. Oh, Fernand Santiago, ibang grupo natin. Then, may mga diamond na sundan ng 3. Ayan, si Harold Pangan, pinakakilala ngayon. Okay? Ayan, may another 3. May another 3 pa. Yang nasa gitna, apply po yan sa ibang company before. Hindi natin pag-usapan. Ang pag-usapan natin at ipapakilala ko sa inyo, si Coach Sal Humawan. Napaka-proud po natin bakit meron tayong isang Crown Diamond sa grupo under the team Momentum in the USA. Nandito si Team Infinity Asia, nandito si Team Ignite. Okay, si Team GFC and Team Ignite pala, sorry. Tama? Tingnan nyo kung gaano pa lang tayo kalapit sa company. Pero mayroon nang nag-Crown Diamond. Hindi ka ba masaya? Mayroon nang nag-Diamond. Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba proud na under tayo ng Team Momentum at merong nag-Crown Diamond sa grupo natin? Ay nag-Diamond sa grupo natin. Talaga magiging Crown Diamond na to. Sinasabi ko na eh. Tama? Kaya po, sa totoo lang, proud na proud po ako. Kaya ako po nagpapasalamat kay Coach Sal. Kaya pag nag-message po sa inyo yan, nagla-like po sa inyo, pasalamatan nyo. Coach Sal, salamat sa like. Coach Sal, salamat sa comment. Tama po? Dahil kayo po pala ang grad apply namin, tapos ang usapan. Okay? And then of course, eto na. Nasundan ng 2. Ako ang susunod. Ngayon, sino ka? Di ba? Yun, claim nyo. Ako ang susunod na diamond. May 2, may naging kulang. Ako na ang kasunod. Ang tanong, kailan ka? Eh dapat kasunod ka rin. Magkagrupo tayo eh. Di ba? Maniniwala po kayo dito sa team natin. Walang maiiwan. Basta makinig ka. Basta sumunod ka. Bakit? Nandiyan na po yung napakagandang program. Nandiyan na po yung napakagandang opening bago natin ipipresent yung negosyo. Okay? Then of course, eto malupit. Bago po ako umalis, bago po ako magpaalam, meron po akong iiwan sa inyo ang word na freedom or kalayaan. Eh coach, hindi naman ako nakakulong. Bakit kailangan ko ng freedom? Financially, nakakulong ka. Bakit? Hindi mo ko lahat nakukuha ang gusto. Tama po? Kami hindi namin sinasabi na nandyan na lahat pero nasa proseso na kaya nandun na kami. Yung utak namin nandun na sa trono ng success. Kaya lang hindi mo siya makukuha unless hindi mo tinatrabaho. Kaya tayo ngayon nag-i-educate. Okay po? So freedom. Ngayon may 2 klaseng freedom. Time and financial. Pag sinasabing time and financial, anything for your family, wala kang iisipin. Mamasyal ka, bumiyahe ka, saan kayo pupunta, walang problema. At pagdating sa pera, lahat kaya mong gawin. Tama? At pag yan ang nangyari sa iyo, meron ditong tinatawag dreams and success. Ibig sabihin, successful ka in terms of pangarap. Bakit? Kasi pamilya mo masaya, nakakasama mo lagi, hindi mo iniiwan tulog at uuwian mong tulog. Kasi nagtatrabaho ka, sobrang layo ang destino mo, at saka unlimited yung pera. Tama po? Ito malupit. Lahat ng travel, international, local,
Lahat ng sasakyan, mapadagat, himpapawid, lahat ng sasakyan natin. Lahat ng lugar na pupuntahan natin. Itong lugar na to, itong Maldives, pangarap lang yan ng mga celebrity. Pero po, nang dahil sa networking, ang daming nakapasyal doon sa Maldives. Ang tanong, kailan ka? Ako, malapit na. And then of course, kasama ko, asawa ko at anak ko. Di ba? Ito na maganda. Bahay, lupa, sasakyan. Di ba? Anggara. Kasi, una, nakuha mo na yung dreams. Pangarap yan eh. Success yan eh. Tama? Ito maganda. Magkano lahat yan? Million ho. Million. Ang tanong, kung million yan, paano ko makukuha ngayon yan, coach? Ito lang ako. Congratulations, kaibigan, kapatid. Kung empleyado ka ngayon at nakikita mo ang economic financial empowerment at nakikita mo si Libro, sana may nagbago sa pag-iisip. Na hindi habang buhay empleyado, na hindi habang buhay nahihirapan ka, na hindi habang buhay pinapayaman mo ang amo mo. At least nandito ang Libro. Okay? Kahit na sa hirap ng buhay mo ngayon, dahil empleyado ka, huwag kang mag-alala. Dahil lahat ng paghihirap mo, kung OFW ka, at nakita mo si Libgood ngayon, nakita mo ang economic financial empowerment, okay? Lahat po yan matutuldukan. Bakit? Si Libgood na ang bahala sa pangalan. Okay? So with that, maraming salamat. Pero bago ako umalis, ito po muna yung iiwanan ko sa inyo. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Ibig sabihin, nandito ka ngayon dahil nakaplano ka na kay Lord na magiging prosperous, na magiging matanyag, magiging kilala. In short, yayaman ka. Yung 2024 mo, dahil meron tayong economic financial empowerment, iwanan mo ang 2023, lahat ng kahirapan, lahat ng sakripisyo in terms of finances, iiwanan natin sa 2023. Bakit? Merong economic financial empowerment na magtataas sa atin sa 2024. Ang tanong, magpapaiwan ka ba? Huwag naman. Sagutin mo. Hanapan mo ng paraan ang 3,200. Nandito ka ngayon para hindi mapahamak. Nandito ka for your hope and future. Ibig sabihin, nandito ka ngayon para sa bukas, not only sa sarili mo, but para sa buong pamilya mo, sa buong angkan mo, dahil ikaw ang pwede mag-angat ng kahirapan. Tama po? Kaya po, maraming salamat sa inyong lahat. I hope na inspired ko kayo. I hope natuto kayo. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng magandang inspiration, nakapagbigay ako sa inyo ng magandang tawag dito, yung magandang bukas na ngayon, kung hindi mo pa nakikita, at least sa presentation na to, nagkaroon ng linaw na pwede pa pala ako magkaroon ng kung anong future ang gusto ko dahil nasa edad na ako ng katandaan. Tama po? So with that, maraming salamat. Thank you so much. And to God be all the glory.